Sa ibang balita, sumadsad ang isang Chinese fishing militia vessel ilang kilometro ang layo mula sa Pag-asa Island. Ang AFP hindi masabi kung sadya itong isinadsad doon o dahil ba sa masamang panahon. Nagbabalik si Chino Gaston. Nitong Sabado sa gitna ng masamang panahon, namataan ng mga mangingisda sa Pag-asa Island ang fishing vessel na ito na sumadsad sa mga bahura wala pang 2 kilometro mula silangan ng Pag-asa Island. Ayon sa Kalayaan Island LGU, low tide noong sumadsad ang barko na sa kanilang pagkakakilala ay bahagi ng Chinese fishing militia. Dakong alas 5:30 ng hapon, natanggal din daw ang barko nang hatakin ng 2 kasamahang fishing vessel. May mga naiwan pa nga doon na parang floating buoy or floating anchor na tinatawag nila. Hindi rin nila mapuntahan ngayon gawa nung malakas daw yung alon. May humilang 2 na Chinese fishing militia rin. Tapos ang ano nila ay patras yung hila nila nung nabahurang barko. Kinumpirma ng Naval Task Force 42 ng AFP ang pagkakasadsad ng barko sa eastern reefs ng Pag-asa Island. Hindi masabi ng AFP kung ang Chinese ship ay sumadsad dahil sa masamang panahon o sadyang isinadsad. Ang residente na si Larry Hugo ang isa sa mga nag-report tungkol sa Chinese vessel. Ang picture nito'y kanyang ipinost sa kanyang social media page. Pangamba niya, baka ginagaya raw ng mga Chino ang sadyang pagkakasadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rumisponde rin daw ang PCG sa Pag-asa para makumpirma ang ulat mula sa mga residente at kung posibleng tulungan sana ang Chinese ship. Na-report din po yan ng mga local fisher folks sa authorities. So eventually may naging actions po ang ating Coast Guard, which is na pinuntahan po nila, nag-deploy po sila ng force sa nila para i-check. Nag-inspeksyon naman kahapon sa Balabac, Palawan si Defense Secretary Gilbert Teodoro para sa planong pagtatayo roon ng airbase at naval station. Recognized international sea lane dito. So minsan dumadaan talaga dito ang mga Chinese vessels. At ito, pag hindi nadama or hindi nagkaroon ng presence dito, napakadali na abusuhin ng foreign influence and other inappropriate and illegal activities dito. Isa ang Balabac sa mga lokasyon para sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika kung saan bibigyan ng access ang mga Amerikano sa mga base militar sa Pilipinas para sa pagsasanay at sa humanitarian and disaster relief effort. Ang Reciprocal Access Agreement naman sa pagitan ng Japan at Pilipinas lusot na sa National Diet o Parliament ng Japan. Sa ilalim ng RAA, papayagan ang pagpapadala ng mga sundalong Hapon sa Pilipinas at mga sundalong Pilipino sa Japan para sa joint military drills. Naunang naaprubahan ng ating Senado noong Disyembre ang RAA na katulad ng VFA o Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Kabilang ang ito sa mga hakbang para protektahan ang ating soberenya sa gitna ng mga banta sa ating teritoryo, lalo sa West Philippine Sea. Sabi ni PCG Commodore at spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, ipagpapatuloy ng mga susunod na administrasyon ang kasalukuyang paninindigan sa paglaban sa ating teritoryo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras.